sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Ilagay po natin ang ating presensya sa ngalan ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay natitipon sa umagang ito upang sama-sama kaming magpasalamat at magpuri sa iyong kadakilaan. Salamat po sa araw na ito kung saan ay aming ginugunita ang ika-162 anibersaryo ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio. Hinihiling po namin, Panginoon, na patnubayan mo ang aming pagtitipon at naway gabayan ang bawat isa sa amin na maipahayag ang aming mga saloobin ng may pagmamahal at pag-uunawaan. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod bayan. Nawa po ay kalugdan at bigyan mo po sila ng sapat na lakas ng kaisipan at mabuting kalusugan upang kanilang magampanan ng tapat ang mga tungkulin na sa kanila ay naiatang para sa kapakanan ng mamamayang Manilenyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Muli, isang makasaysayang umaga po sa ating lahat. Bigyan niyo naman po ang inyong mga sarili ng isang masigabong palakpakan at maligayang pagdating dito po sa Tutuban Center para po sa pagdiriwang na ika-602 anibersaryo ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio na may temang isang bayan, isang laban, katapatan at katarungan kontra katiwalian. Ako po si Camille Escanio, ang inyong tagapagpakilala. At sa pagkakataong ito, mga kasama, isang karangalan pong ibigay sa inyo upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang Commercial Leasing Head ng Tutuban Properties Incorporated, si Binibining Hershey Angeles. Palakpakan po natin siya. Ating punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dologoso. Sa ating ikalawang punong lungsod, Angela Lechi Atienza. Sa ating pangalawang patnugot, tagapagpaganap ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Alvin Al-Alcid. At sa ating mga mararangal na bisita, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Lubos po kaming nagagalak sa inyong pagdalo upang ipagdiwang ang makasaysayang opasyong ito dito sa Tutuban Center. Karangalan po naming makibahagi sa paggunita ng ika-162 kaarawan ng ating pambansang bayani, si God Andres Bonifacio. Ang kanyang monumento dito sa Tutuban ay isa sa pinakamahalagang bantayog na nagpapaalala ng kanyang kabayanihan. Patuloy namin itong pinangangalagaan kasama ang National Historical Commission of the Philippines at lubos kaming nagpapasalamat sa kanilang suporta. Pasasalamat din sa pamahalang lungsod ng Maynila at sa DTCAM sa muling pagdaraos ng pagdiriwang na ito sa Tutuban Center. Ngayong araw, bukod sa pagpupugay kay Bonifacio, nais din namin kilalanin ang mga makabagong bayani ng ating panahon. Ang ating mga guro, manggagawa, frontliners, sundalo at lahat ng patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Naway magsilbing paalala ang araw na ito na buhay ang diwa ng kabayanihan sa ating lahat. Sama-sama nating ipagpatuloy ang laban para sa progreso, pagkakaisa at kasarinlan ng ating bayan. Maraming salamat at mapagpalang umaga mula sa Tutuban Center. Maraming salamat po, Binibining Hershey, sa inyong malugod na pagbati sa ating pong mga panauhin. Sa pagkakataong ito, mga kasama, para sa isang natatanging bilang, amin pong ibinibigay sa inyo ang Manila City Singing Ambassadors na sasaliwan ng tugtog ng Banda ng Maynila. Isang masigabong palakpakan.
nakita na tumipikit ka pa. Kailan ba kapag wala ka nang magagawa, kapag wala na ibubuga? Babayan mo, kailan ka matututo? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susuko. Ngunit kailan kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga? Inalay sa'yo, o bayan ko, ang oras ay malapit na maubos. Bangon na, o bangon bayan ko. Ngunit kailan kapag wala ka nang ginagawa, kapag wala ka nang ibubuga? O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugo, inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit na maubos. Bago na, o bangon bayan ko. Bangon na, sama-sama, tinig na, sabay-sabay, susulong na, susunod na. Isang masigabong palakpakan para sa Manila City Singing Ambassadors at Banda ng Maynila sa kanilang makasaysayang handog para sa atin. Muli, bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat sa pagpapakita at pagpapaalala sa atin ng tunay na diwa ng Pilipino. Mga kasama, ang Manila City Singing Ambassadors po ay binubuo ng mga mag-aaral at alumni ng Universidad de Maynila. Palakpakan naman po natin sila. Napakuhusay po ng kanilang pagtatanghal. Maraming salamat po. At sa puntong ito, mga kasama, mga batang Maynila,
Ito po ay ang ating pagkakataon upang pakinggan ang isang maikling mensahe at para ibigay sa atin ang ating pangunahing tagapagsalita. Akin pong ibinibigay sa inyo ang ating pangalawang punong lungsod ng Maynila, Vice Mayor Angela Lechi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tunay na nakaka-proud na maging isang Manilenyo, lalo't-lalo na galing sa atin si Gat Andres Bonifacio. Pero bago po pong lahat, gusto ko muna bumati sa ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, si Colonel Isidro Mamaril, Hukbong Dagat ng Pilipinas, Binibining Hershey Angeles, ang Commercial Leasing Head ng Tutuban Properties Incorporated, Deputy Executive Director Alvin Alcio, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Denise Don Distrito, kaanak ni Gat Andres Bonifacio. Kamakailan, binigyan po ng City Council ng parangal ang inyong pamilya noong Thursday lang. Sir, very worshipful Mark Leandro L. Mendoza, Grand Chaplain in the most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Sir Isagani Lisaka, Special Assistant to the Supreme Commander Order of the Knights of Rizal. Kasapi ng Sangguniang Panlunsod ng Maynila, pinuno ng mga departamento ng Maynila, kabataan sa Kartilya ng Katipunan at ang mga kasama ko sa City Council, ng mga konsehal na narito ngayon. Alam nyo, kagaya nga ng sinabi ko, nakaka-proud talaga na maging isang Manilenyo, given na dito nag-umpisa ang buhay ng ating Gat Andres Bonifacio. Makikita natin na kahit papaano, ang lineage niya still continues in the heart of Manila. Dahil makikita natin na ang mga lingkod bayan, kasama na rin ang ating mga department heads, mga konsehal, at lahat ng mga kasama namin sa administrasyong to, meron pa rin pusong tapat na nakikipaglaban para sa kapakanan ng mga Manilenyo. Kaya dahil narito kayo ngayon, gusto ko palakpakan nyo rin ang inyong mga sarili. Ang aking nais bilang lingkod bayan, sana gamitin natin ang ating pwesto para maging kagaya ni Gat Andres Bonifacio na maging isang lingkod bayani. Ibigay natin ang ating buhay para sa serbisyo, para sa buhay ng mga Manilenyo at may taas ang antas ng kanilang pamumuhay at bumuti at mag-iwan tayo ng legasiya balang araw. Nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala niyo na. Pero kanina, tinanong ko siya, dahil gaya ni Gat Andres Bonifacio, noong taong 1880s, siya po ay nagtrabaho dito sa Binondo, nung siya ay bata pa. Kagaya ng ating alkalde, hindi naman 1880s, pero 1990s, na alam ko, nagtutulak siya ng kariton dito rin sa Binondo. Kaya kahit papaano, naiisip ko, swerte tayo, dahil sumusunod siya sa yapak ni Gat Andres Bonifacio na nakita naman natin na nung siya ay naging isang konsehal, naging isang magaling na konsehal siya sa Tondo. Nung siya ay naging isang vice-alkalde, sumuporta at pinaglaban niya ang buhay ng mga Manilenyo. At nung panahon ng pandemya, siya ang tumulong sa lahat ng mga Manilenyo na mabuhay pa rin at mamuhay ng sagana. Kaya't hindi na po ako magtatagal at ibibigay ko na po ang mikroponong to sa napakagaling na alkalde ng lungsod ng Maynila, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Opo po kayo. Si Gat Andres, 1880s. Paikot-ikot yun dyan sa Binondo. Tondo, Binondo. Nung araw, si Gat Andres. Ako naman, 1980s. 100 years, oh. Just imagine, ha? Oo nga, no? Kasi nag-umpisa akong maging basurero, 86, 87. Tama. Nag-umpisa akong maghanap buhay dyan sa
MD Santos, Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, Juan Luna. Nadibdiban pa ako ng pulis niya sa kanto ng Juan Luna at saka Recto. Kasi ang pila namin Juan Luna atras. No, kasi after ko maging basurero, promote ko yung sarili ko. Pwede mo naman i-promote yung sarili mo. Ginawa ko yung sarili ko sidecar boy. Kaya maswerte itong mga tok-tok, e-trike, saka kuliglig. Sila, ang gamit na nila, motor. Kami, ang gamit namin nun, paa. Paa steering. Diyan sa kanto ng Juan Luna, Recto, may pila dyan ng sidecar. Ang biyahe namin, Juan Luna, Lacandula. 3 piso isang ulo, kahit anong size. Small, medium, large, and extra large, 3 pesos per head. Tapos may sakayan din dyan ng tinatawag na Juan Luna atras. Yung jeep, no? Halos sa buong buhay ko, dito lang talaga. Pero nung araw, kami, kahit pinipilit namin maghanap buhay, ay sumusunod kami sa alituntunin ng batas trapiko. Pag sinabing bawal sa Recto, bawal sa Recto. Kaya nasunod naman kami. Kaya lang pamisa-misan, hindi naman kami masyadong perpekto. Pag nakakakita kami ng pasahero na bumili ng daing doon sa kanto ng Juan Luna, Binondo side, o sa lagpas ng KP Tower. Ayun. Paglagpas nun. And may dalang lambat. Linoleum. Yan yung mga paninda dyan. Bandang kaliwa. If you're facing Binondo, no? Siyempre, hirap na hirap yung namimili. No? Pag nadali mo kasi yun, boundary ka na. Kasi ang kontrata, 40, 50. Kaya lamang, dadaanan mo yung dati naming pulis na naging kagawad sa District 2 at sumalangit awa ang kaluluwa. Hindi ko siya Alfredo Lima, si Police Lim, kung tawagin namin, nakita ako. Sabay, kulit-kulit mo. Ayun. Pero it's my fault. Kasi ako hindi sumunod sa alituntunin. But those were the days. As you can see, marami ang nasa tundo. Madalas sa amin ginagamit ay abilidad. Katulad ni Andres Bonifacio, di lang talino ang ginamit niya. Ginamit niya ang kanyang abilidad. Ginamit niya ang entablado. Mas kilala nung araw teatro. To communicate, to express yung kanyang desire and love for our people. At dahil doon, naging tuntungan niya yun upang siya ay makilala at kunti-kunti naparami niya ang mga kababayan nating Pilipino noon na labanan pamahalang Espanya, the so-called government. At hanggang ngayon, yung dinanas ng ating mga bayani, at partikular na si Andres Bonifacio, nahirap upang ipaglaban lagi ang kapwa Pilipino, hanggang ngayon ay nararanasan natin sa kasalukuyan bilang mga Pilipino. Tulad na ang mga paalala sa atin. Kaya kung bakit tayo nagkakaroon ng taunang ganitong programa upang ang mga nasa paligid
ang mga nakikinig, ang mga kabataan ay patuloy na mabigyan ng inspirasyon. Kahit na totoong dapat mong mahalin ang iyong sarili, mahalin ang iyong magulang, ngunit meron ka rin obligasyon na mahalin ang iyong bayan. Ang mga bayani, rebulto na yan. Maaaring makita niyo yung bakal, semento, pintura, maaaring walang buhay. Ngunit, habang sila ay dinadaanan natin, dapat nating isabuhay lagi ang mga paalala ng mga rebultong yan. Na ang pagmamahal sa bayan minsan, sukdulang kahit buhay mo, ialay mo. Ngunit, ang kasalukuyang panahon ay hindi ka naman lilimutin. Love your country and the people will immortalize you. Sabi nga ng ibang tao. Kaya, pagka minsan-minsan kinikipit, balikat lang natin yung mga rebulto na yan, ay para bang nakalimutan na natin. Taas ang kamay na nakararamdam ng malaya ang buhay natin ngayon. And the simple answer to that kung bakit tayo malaya, dahil sa isang katulad ni Andres Bonifacio. At marami pang bayani. Kaya huwag sana natin limutin, hindi lang sa loob ng silid-aralan, hindi lamang sa mga asignatura ng ating eskwela, kundi isang bilang mamamayan din na we, the people today, tayo, ng mga tao ngayon, ay utang natin sa kanila ang ating tinatamasang kalayaan sa ngayon. Ang tema ng kanila pakikipaglaban, pang-abuso, hindi makatwiran, at kalayaan. O hindi ba nararanasan din natin ang pang-abuso ng ilan sa kasalukuyan? Kaya tayo'y talagang dapat na manawagan na papanagutin ang mga tamsukdulang ubusin ang kaban ng bayan. Dapat sila'y managot, hindi sa mata ng kamay o dahas ng tao, kundi sa mga umiiral na batas. Maaring may katotohanan paminsan-minsan ang hirap makamit ng hustisya na siyang sinisigaw ngayon ng mga mamamayan. Hustisya, hustisya, hustisya para sa mamamayan dahil nilapastangan ang kaban ng bayan. Ngunit, lagi pa rin nating aalalahanin na may naitatag. Tayo ang nagtatag nito. Nagtatag tayo ng pamahalaan. At tatlong bahagi ng pamahalaang itinatag natin. Ekutibo, Judikatura, Legislatura. At yung mga bahagi ng pamahalaan ay patuloy na nandiyan. At manalangin tayo na nawa may mga tao pa sa pamahalaan na patuloy na mangangalaga na proteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino, bawat mamamayan. At tuluyan mapagpasyang sila'y papanagutin ang mga talipandas na individual. Ang nakalulungkot, pamisa-misang huwag sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan.
panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadakil-dakila at siya ba'y walang ginawa at siya lang ang natatanging walang ginawa, ngunit siya ang kusinero, siya ang arkitekto. Kaya po, huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo, sali-salita, ganyan nagkagulo, napahamak si Bonifacio. Kundi dahil sa chismis, kundi dahil sa intriga. Malamang yung magkakapatid na Bonifacio o pamilya Bonifacio na buhay at namatay ng mapayapa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo, turo-turo. Pag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nanghihila na to ng paa, ng may paa. Sino ang masasakripisyo? Yun. Yung mga tao yun. Na mga maya-maya lamang ay maaari papasok sa kanilang trabaho. Umaasa na sana pag-uwi nila may sweldo para may mapakain sila sa pamilya. Umaasa na makasasakay ng maayos at maaliwalas, makauwi ng maaga, makasama ang kanilang pamilya. Ordinaryong tao. Kaya matuto na tayo kung talagang mabisa. Sana nagtagumpay na tayo noong 86. Ngunit nasaan tayo ngayon? Ito pa rin. Ang tanong, ano ang solusyon? Maaaring hindi ko alam. Pero ang tanging solusyon, ang pinakatamang solusyon, ang taong bayan, matutong manuri ng mga susunod nilang ilalagay na leader ng kani-kaniyang distrito, ng kani-kaniyang syudad, ng probinsya, ng bansa. Nasa atin ang susi sa pagpili. Kaya sa inyong lahat dito, ngayon nakasama ng aming pamahalang lungsod ng Maynila, sa pribadong sektor, organisasyon, mga kusiya, at mga kaanak ni Andres Bonifacio, at mga mamamayang nakikinig sa paling-paligid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Malungkot ang ating sitwasyon bilang bansa. Sa kinakaharap na insidente sa mga nagdaang buwan. Ngunit, alam ninyo, sabi nga sa salitang Ingles, after the rain, there is a rainbow. Patuloy tayo. Huwag niyong intindihin kung anong kulay ng mga politika na yan. Dahil yung mga politikong katulad namin, pagtapos ng eleksyon, pati-pati na yan. Ngayon, nagkakaingitan lang kung sino mahawak sa kawali. Yan lang ang pulot-dulo niyan ng mas marami. May ilang matino, pero mas marami. Na ang gusto lang nila ay kapangyarihan. Ang intindihin ninyo ay magsikap tayo. Salamat may gobyerno, salamat may ospital, salamat may doktor, salamat may serbisyo, salamat may kapanatagan, salamat maaliwalas ang pamayanan. Ngunit, at the end of the day, it is only and only up to you. Sa'yo aasa ang iyong mga anak, ang iyong mahal sa buhay. Doon natin ituon ang ating damdamin, ang ating isipan, ang ating lakas. Ibuhos natin lahat. Na baka sakali yung mga nakaparirinig dyan na yung mga magulang na maaari isang anak ninyo ay sidecar boy
Maaari isang anak ninyo ay basurero. Baka pagdating ng araw sa pagpupursige ninyo, maging doktor, maging ininyero, maging abogado, maging profesional, o baka matsambahan pa natin katulad ng tsamba ko, maging mayor pa ng Maynila. Eh, sino makapagsasabi? Sino makapag-uusga? Wala. Sabi, bakit? Nangyari sa akin eh. Hindi pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako batang na promil. Hindi ako bonakid. Ang lang ang tinitira ko nung araw. But I am no special. My point is, maaaring mangyari din sa mga anak ninyo. So bottom line, patuloy tayo magsikap, maging masino bilang individual para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang inisip ni Andres Bonifacio, tayo. Sino? Sino tayo ngayon? Tayo na mga anak. Tayo kapwa Pilipino. Kaya, ngayong tayong mga leader, departamento, konsihal, vice mayor, mayor. Now we were given an opportunity. Binigyan tayo ng pagkakataon ng taong bayan na sila'y paglingkuran. As like what the saying goes, said, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. So be of service to the people. And with heart and mind na buong buo, walang paling, diretso. Kung bakit tayo nandito dahil sa mga yan. Yang mga nakatayo sa gilid, sa mga paligid. Dahil sa kanila, nanuklok tayo sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, dalawang bagay lang ang pupuntahan. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na pamamaraan sa kanyang mamamayan o sa personal lamang niyang kapritsyo at kapakinabangan. So you choose. You don't do the middle thing. There is no such thing. Kaya sana mga kapwa ko halal ng lungsod ng Maynila, umaasa sa atin ng tao. Ito, pagkakataon na ito, mauubos din ito. Mauubos ang pagkakataon na ito. Hindi ito panghabang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo ay katulad ng hamon ni Andres Bonifacio. Mag-iwan tayo ng bakas sa isang landas na matagumpay para sa mamamayan upang ang susunod na henerasyon ay may maayos na daang tutunguhin at maging gabay nila sa katagumpayan ng mga salin lahi natin. Kaya po muli sa aming mga kasama na naparito sa Tutuban, now you understand. Now, at least, you understand at the very least, bakit ayaw kong magulo ang rekto bukod sa kapakinabangan ng tao. So that the people, the next generation, will see, makita si Andres Bonifacio at habang tao. So, naman. And that we will be reminded on every single day of our life. Love your country. Love your people. Bilang panguli,
Sayang naman, magpapasko na, mabati ko na kayo. Merry Christmas! Baka naman, at ang Pasko ay dalawa ang pinili sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Ang diwa ng Pasko ay dalawa. Laging dalawa, naririnig ko. Paminsan-minsan may sobra ng konti. Pero madalas na nabanggit ng mga magulang natin. Pagbibigayan at pagmamahalan. Ewan ko kung yun ang sinabi ng nanay ninyo. Basta ko yun ang sinabi ng nanay ko. Iba na ba? O, pareho-pareho. O, pagbibigayan. Pagbibigayan. O, ikaw may nasusobra kang kaunti, wala namang masama. No? Hindi naman yan, persado. Pero hindi yun ang mahalaga sa diwa ng Pasko. Isa lang yun. Pero para sa akin, lalo ngayong kasalukuyan ng sitwasyon natin, ay kailangan ang maging diwa talaga ng Pasko sa bawat pamilyang Manileño at Pilipino ay pagmamahalan. Why we should hate each other because of them? Bakit tayo mag-aaway-away? Pag sa kusina, sila lang ang kumakain. Ngayon, hindi nagkaayos-ayos sa parte-parte. Ginugulo, buhay natin. Nung tumichicha kayo, minamantikaan ninyo ang inyong mga labi, tuwan-tuwa kayo. Ngayon, hinihikayat tayo. Magbasit po kayo, ha? Mag-isip po tayo may hinihikayat tayo. Ika'y mapula, ika'y maputi, ika'y madilaw. O ano ba yung pink? Ano bang color sa Tagalog? Mapusyaw. Ano ba yun? Basta pink. Blue. White. Oh. Hindi, imagine ninyo. O kita ninyo, nabanggit ko lang. Talagang may galit eh. Hindi o. Ay ako eh. Without politics. Setting aside politics. Pasinin ninyo. Yun ang ihikayat sa inyo. Pasinin ninyo. May kulay. Ang tanong ko, nung madilim ang buhay nyo, kumulay ba nung dumating sila? And yet, araw-araw na ginawa, magpapasko na. Sabi, ikay dito, ikay dito, ikay dito, ikay dito. Pagdating sa bahay, magpamilya, magkaiba-iba. Pagdating sa labas ng bahay, ang magkakapit-bahay, magkakaiba. Tingnan ninyo, darating ang oras, magkakatabihan sa camera. Kayo, pagkakaaway pa rin. See? This is about time for us to be matured enough na unawain natin ano ang intensyon ng mga ito. Kaya, siguro ang pinakamabisang gamot sa ngayon, at ako'y naniniwala na mahatulan ng mga talipandas na yan. Pero sa ngayon, Pilipino tayo. Bakit tayo kailangan mag-away-away? Bakit tayo kailangan magkahiwa-hiwalay? For what? For whom? For our country? Maghiwa-hiwalay tayo? Hindi po totoo yun. Nangyari na nga yun dati. O, ilang revolusyon na ba tayo? Nagbago ba? May nagbago ba? Kaya nga tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi naman binago yung sistema eh. Binago lang yung nakaupo. Bakit? Kami naman, ang sabi nga. Kaya po, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, ang diwa ng Pasko ay umiral sa ating puso. Ngayon, ano? Kapwa-tawad. Bahala na Diyos sa'yo. Kung usigin ka rin pagdating ng araw, makuna ka na sana. Pero for the meantime, we as Filipinos, not only Manileños, as Filipino,
We should not inculcate hate among each other, among families. Ngayon yung isa puso, yung diwa ng Pasko na itinuro sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Ang Pasko ay pagmamahalan. Sana araw-araw Pasko. Maraming salamat, Ninong. Maraming salamat, Ninang. Huwag niyong kalimutan ang pamasko namin. So muli, I hope you get the message. We will not participate in uncertainty of this city. I have 2 million mouths to feed, protect, and guide. We have an old city to build for the next generation. We have an environment to address for our children. That is my obligation to this city. That is my sworn statement to the people of Manila. I owe it to them. I don't owe it to anybody. Taong bayan ang naglagay sa akin dito, hindi politiko. Kaya sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Nawa, maging masagana ang bagong taon sa bawat mundo, sa buong mundo at bawat bansa, sa buong bansa at lalo na sa buong Maynila. Magandang araw po. Happy birthday, Andres Bonifacio. Pwede ba? Kahit ano siya, baka marinig niya tayo. Pwede bang tumayo kayong lahat? Kayo rin dyan. Pwede ba samahan ninyo ako? Oh. Kantahan natin. Sabay-sabay. Music! Siya na kayo, sintonado ko. Okay. Muli, maraming salamat at mag-iingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng Hoang May Kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Dumagoso, sa inyo pong pagpapahalaga sa kabayanihang ginawa ni God Andres Bonifacio. Tulad po ni God Andres, Yorme Isko, kayo po ay huwaran ng ating mga lingkod bayan at mga batang Manileño ngayon. Muli, palakpakan naman po natin ang ating minamahal na alkalde.